Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Maria Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa isang prutas na tahimik na nagpapalaki sa prostat pagkatapos kama 60. Magino, kung kayo ay mahigit 60, may babala ako para sa inyo na maaring ikagulat ninyo. May isang prutas na maraming taon na ninyong kinakain sa almusal na pinaniniwalaan ninyong nahlilinis, malusok at proteksyon pa nga. Subalit maari palang tahimik na nagpapalaki sa inyong prostate araw-araw. At kapag lumaki ang prostate, hindi lang ito nagiging sanhingang mahinang ihi o madalas na pagpunta sa banyo. Ninanakawan din kayo nito ng mapayapang gabi, kumpiyansa at maging ang inyong intimasya. Ang totoo, ang isang prutas na ito ay maaring mas nakakapinsala sa inyong prostate kaysa sa inaakala ninyo. Ako si Dr. Maria Santos. Ako ay isang urologist, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan at mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga kalalakihan sa buong Amerika na protektahan ang kanilang prostate, panatilihin ang kanilang sigla at ibalik ang kanilang kumpiyansa. Nakita ko na ang libu-libong pasyente na inakala nilang sila ay tumatanda lang, ngunit sa katotohanan, ang mga nakatagong gawi sa kanilang pagkain ay tahimik na sumisira sa kalusugan ng kanilang prostata. At narito ang kabalintunaan. Ang mismong prutas na madalas na inilalako bilang mabuti para sa puso at mabuti para sa timbang. Ang isa na maring makita ninyo sa mga komersyal o nakaupo sa inyong hapakainan ay maring ang inyong pinakamasamang kaawi pagkatapos ng edad na 60. Isang bagay na napaka-ordinaryo, napakakaraniwan na maaring napapalalangang pagkapaw ng ihi, mga gabing walang tulo at ang pagkadismaya na inyong nararanasan. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito upang ipakita sa inyo ang katotohanan. Ibubunyak ko ang prutas na ito. Ipapaliwanag kung bakit ito napapalaki sa inyong prostate at bibigyan ko kayo ng praktikal na mga hakbang upang itigil ito. Ngayon, higit pa rito, ipapakita ko sa inyo ang simpleng pagbabago na makakaprotekta sa inyong prostate, makakatulong sa inyo na makatulog ng buong gabi at may balik ang inyong kumpiyansa. At kung mananatili kayo sa akin, matutuklasan din ninyo ang isang pangaraw-araw na gawain na ginagamit ng aking pinakamaluso na pasyente upang panatilihing kalmado ang kanilang prostate, payapa ang kanilang gabi, at malakas ang kanilang pagkalalaki kahit nasa kanilang 70 at 80. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ang subscribe button at ayaw ng bell upang hindi ninyo mapalampas ang mahalagang payo na makakaprotekta sa inyong prostate at sa inyong kalusugan. At nais kong malaman ang inyong feedback. Kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang video na ito, ay type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at sabihin sa akin kung paano ko mas magiging kapaki-pakinabang ang mga video na ito para sa inyo. Ngayon, simulan natin ang unang katotohanan na kailangan maunawaan ng bawat lalaki na mahigit 60. Kung bakit ang prostate ay nagiging isang napakalakas na puwersa sa inyong buhay pagkatapos ng edad na ito. Maaring maliit ito sa sukat, ngunit kapag nagsimula itong lumaki, tahimik nitong ninanakaw ang inyong kaginhawaan at kalayaan. Una, kung bakit mas mahalaga ang prostate pagkatapos 60, ang tahimik na magnanakaw ng kaginhawaan. Kapag nakaupo ako kasama ang malalaki na nasa kanilang 60-10 o mas matanda pa, madalas ako magsimula sa isang napakasimpleng tanong. Ilang beses kayong bumangon kagabi upang pumunta sa banyo? Ang sagot ay kadalasang hindi isa, mas madalas. Naririnig ko ang 3, 4, minsan pa nga ay 5 beses. At kapag sinabi nila ito sa akin, kadalasang nakikibit balikat sila na parang bahagi lang itong pagtanda. Ngunit sabihin ko sa inyo mula sa aking 30 taong karanasan sa urology, hindi ito isang bagay na dapat lang ninyong tanggapin. Hindi lang ito pagtanda. Ang nararanasan ninyo ay isang glandula na kasing laki, na walnut na tahimik, na kumukontrol sa inyong magabi, sa inyong maaraw, at sa inyong kaginhawaan. Ang glandula na iyon ay ang inyong prostate. Ang prostate ay maliit, nakatago, halos hindi nakikita sa paraan ng pagganan nito. Ngunit pagkatapos ng 10, ito ay nagiging isang puwersa na maaring magnakaw ng kapayapaan mula sa inyong buhay nang hindi ninyo namamalayan kung gaano kalaki.
Nagsisimula kayo sa pagising ng isang beses, sa kalagitnaan ng gabi, pagkatapos ay 2 beses, pagkatapos ay bigla ninyong napansin na ang inyong pagtulog ay putol-putol, ang inyong enerhiya ay naubos at hindi ninyo na matandaan ang huling beses na kayo ay nakaroon ng buong walang pati na gabi ngang pahinga. Nakita ko na ang matata, maluso ng mga lalaki na unti-unting nanghihina dahil dito. Tinitingnan nila ako sa aking opisina, pagod ang makamata, mabigat ang makabalikat. Sinasabi nila, Dok, pakiramdam ko ay nakakadana ako sa banyo. Sa maraming paraan, tama sila. Alam niyo, habang tumatanda ang lalaki, natural na lumalaki ang prostate. Tinatawag namin itong benign prostatic hyperplasia o BPH. Ngunit ang mga salitang iyon, siyentipiko, klinikal, ay hindi talaga nakakakuha nga pang-araw-araw na realidad. Ang pakiramdam nito ay pagapaw ngang ihi. Pakiramdam nito ay mahinang daloy ngang ihi. Pakiramdam nito ay nakatayo sa toilet ng matagal na minuto, naghihintay, nagtutulak, naghihirap, at pakiramdam pa rin na hindi pa walang laman ang inyong pantok. Pakiramdam nito ay nagpaplanong inyong gabiyahe sa kotse sa paligid ng rest stop, tinitiyak na umupo sa upuan sa pasilyo sa sinehan, o maging ang pagtanggi sa mga social gathering dahil nahihiya kayo kung gaano kadalas kayong kailangan lumabas. Naalala ko ang isa sa aking mapasyente, isang lalaki na nasa kanyang huling 60 na naging football coach sa high school sa loob ng dekada. Sinabi niya sa akin na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang physical na discomfort, kundi ang kahihiyan. Sinabi niya, dati ako ang lalaki na hindi nawawala sa field. Ngayon hindi ako makaupo sa laro ng aking apo ng hindi lumalabas papuntang restroom ng 2 beses. Ang kanyang kwento ay nanatili sa akin dahil hindi lang ito tungkol sa pag-ihi. Ito ay tungkol sa dignidad, identidad, at ang unti-unting pagguho ng buhay na nais niyang mabuhay. At gayon pa man, narito ang bahagi na hindi naunawaan ng karamihan sa mga lalaki. Malaki ang impluensya ng marami sa pagdurusang ito ng mapagpili na ginagawa natin bawat araw. Ang pagkain, mga gawi, maging ang isang solong prutas na maaring kinakain ninyo tuwing umaga ay maaring magtula sa maliit na glandula na ito na lumaki ng lumaki. Hindi lang ito biolohiya, hindi lang ito edad. Ito ang inyong ipinapakain sa inyong katawan. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag kong tahimik na mananakaw ang prostate pagkatapos ng 60. Hindi ito dumarating na may mga alarma o sakit. Tahimik itong pumapasok gabi-gabi. Ninanakawan kayo ng tulo, enerhiya, at kumpiyansa hanggang sa isang araw ay magising kayo at magtaka kung paano ninyo nawala ang napakaraming kontrol. Ang magandang balita ay may kontrol kayo. Ngunit una, kailangan ninyong makilala na ang kawe ay hindi laging ang inyong inaasahan. Minsan hindi ito ang mabibigat na pagkain o ang mamalinaw na salarin. Minsan ito ang mismong bagay na inakala ninyong mabuti para sa inyo. Ang prutas na nakaupo sa inyong plato ng almusal sa loob ng maraming taon. Ang isa na pinaniniwalaan ninyong tumutulong sa inyong puso at sa inyong baywang. Ngunit sa totoo, maaring ito ang nagpapalala ng paglaki ng inyong prostate at nagpapalalim ng inyong paghihirap. At doon tayo pupunta sa susunod dahil oras na upang ilantad ang bita ng almusal na maraming kalalakihan, ang nahuhulo ng hindi man lang namamalayan ang halaga. 2, ang pinakamasamang prutas para sa inyong prostate. Ang bita na almusal. Kapag binanggit ko ang ideya na ang isang simpleng piraso ng prutas ay maaring nakakapinsala sa prostate, karamihan sa mga lalaki ay tinitinan ako ng may pagdududa. Pagkatapos ng lahat, lumaki tayo na naniniwala na ang prutas ay perpektong pagkain ng kalikasan. Punong-puno ngang bitamina, mababa sa kalori, at laging mas matalinong pagpipilian kaysa sa mga naprosesong matatamis. Ang paniniwalang iyon ay napakalalim, kaya maraming sa aking mga pasyente ang buong pagmamalaki na nasasabi sa akin kung paano nila sinisimulan ang kanilang mga umaga na may kalahating grapefruit na hiniwan ng mayo sa plato. Minsan ay nilagyan ng kaunting asukal, minsan ay kinakain ng plain. Iniisip nila na naglilinis ito ang kanilang sistema, tumutulong sa kanila na mabawas ng timbang o pinoprotektahan ang kanilang puso. At hindi ko sila sinisisi dahil sa loop ng maraming taon, ang grapefruit ay ipinagbibili bilang
Isa sa pinakamaluso na opsyon sa almusal na maaari ninyong ilagay sa inyong mesa. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Para sa mga lalaki na mahigit 60, ang grapefruit ay hindi inyong kaibigan. Sa katunayan, maaari itong tahimik na sumisira sa inyong prostate. Naalala ko ang isang pasyente na nangangalang Frank, 71 taong gulang, na dumating sa akin na pagod. Nagigising siya nga 6 na beses sa gabi upang umihi. Tumigil siya sa paglalakbay kasama ang kanyang asawa dahil hindi niya matis ang patuloy na pagkaantala. Si Frank ay disiplinado. Naglalakad siya tuwing umaga, kumakain ng salad, iniwasan ang pulang karne. Tunay siyang naniniwala na ginagawa niya ang lahat ng tama. Nang suriin namin ang kanyang pagkain, napansin ko na binanggit niya ang grapefruit araw-araw para sa almusal. Lumaki ang kanyang mamata nang ipinaliwanag ko kung paano ang prutas na ito ay maaring isa sa manakatagong sanhi ng kanyang maproblema sa prostate. Umiling siya at sinabi, "Doktor, sa lahat ng taon na ito akala ko ay nagiging malusog ako. Sinasabi mo sa akin na sinasatan ko ang aking sarili?" Ang sandali ng pagkagulat na iyon ay marami ko nang nakita. Malinaw ang agam. Nakikialam ang grapefruit sa paraan ng pagproseso ng inyong atay sa mga gamot. At aminin natin, sa oras na marating ng karamihan sa atin ang edad na 60, halos lahat ay mayroong hindi bababa sa isang reseta, madalas para sa blood pressure, cholesterol o diabetes. Binablok ng grapefruit ang isang enzyme na tumutulong sa pagtanggal ng magamot na ito, na nangangahulugang ang magamot ay naipon sa inyong sistema. Ang labis ay maaring lumikhang kamamaga, magpahirap sa inyong mga organ, at lalong mapalala sa inyong prostat. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawag ko itong bita na almusa. Ang inakala ninyong tumutulong sa inyo ay maring tahimik na nagtatrabaho laban sa inyo. Pinaparami ang inyong discomfort sa gabi at nagtutulak sa inyong prostate na lumaki ng lumaki. Ngunit hindi lang ito tungkol sa magamot. Ang grapefruit ay naglalaman din ng makompan na maaring makaimpluwensya sa metabolismo na hormon. Sa mga kalalakihan, madalas itong nagreresulta sa mas mababang testosterone at mas mataas na antas ng estrogen, at ang kawalan ng balanse na iyon ay parang nagbubuhos ng gasolina sa apoy pagdating sa paglaki ng prostate. Isipin ang pagtatangkang patayin ang apoy gamit ang gasolina. Iyan mismo ang maaring gawin ang grapefruit sa katawan ng lalaki pagkatapos ang 60. Sa tingin ninyo, ay napapalusok kayo sa inyong sarili, ngunit pinapakain ninyo ang mismong kondisyon na nais ninyong iwasan. Mayroon akong malalaki na nagsabi sa akin na kapag tumigil sila sa pagkain ng grapefruit, kapansin-pansin ang mapababago. Sa loob ng ilang linggo, bumaba ang bilang ng papunta sa banyo sa gabi. Gumanda ang kanilang patulog. Bumalik ang kanilang enerhiya sa araw. Napansin ng kanilang mga asawa na mas kaunti, silang nairita, mas nakikibahagi, at mas bumalik sa dati. Ito ay mga tunay na pagbabago na nagsisimula sa isang maliit ngunit makapangyarihang desisyon na lumayo sa prutas na inakala ninyong inyong kaalyado, ngunit sa katotohanan ay naging inyong nakatagong kaaway. Ang bahagi na napapahirap dito ay kung gaano karaniwan ang pakiramdam ng grapefruit. Hindi ito mukhang banta. Hindi ito lasang delikado. Nakaupo ito sa grocery store na kumikinang na rosas o dilaw. Nangangako ng kalusugan. Gayon pa man sa katawan ng isang matandang lalaki, maari itong mag-trigger ng maraming problema na hindi ninyo kailanman ikinonekta sa rutinang pang-umaga na iyon. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa aking mga pasyente at sinasabi ko sa inyo ngayon, ang grapefruit pagkatapos ng 10 ay hindi sulit sa panganib. At ito ang natutulak sa susunod na tanong, isang tanong na alam ko nababaga sa inyong isip ngayon. Paano eksaktong ang prutas na ito, isang bagay na napaka-ordinaryo at karaniwan, ay lumilihang ganong malakas na epekto sa inyong prostate? Upang lubos na maunawaan, kailangan nating tingnan ang tinatawag kong double betrayal. Ang nakatagong paraan kung paano binabago ng grapefruit ang kemikal na balanse ng inyong katawan at inihahanda ang entablado para sa paglaki ng prostate. Doon tayo patungo sa susunod. 3. Kung paano pinapalaking grapefruit ang prostate. Ang double betrayal. Kapag ipinapaliwanag ko sa mga lalaki kung bakit napakapinsala ng grapefruit pagkatapos ng 10, madalas ko itong inilalarawan bilang isang double betrayal. Sa ibabaw,
Mukha itong harmless, kapaki-pakinabang pa nga. Salop ngang madekada, ipininta ito ngang magasin at commercial bilang perpektong pagkain sa almusal. Ngunit sa ilalim ng maliwanag na balat at maasim na lasa, ang grapefruit ay naktatago ng dalawang natatanging panganib. Ang isa ay nakakaapekto sa kung paano pinoproseso ang inyong katawan ang gamot at ang isa pa ay nakakasira sa inyong mahormone sa maparaan na tahimik na nakpapalaki sa inyong prostate. At kapag nagsama ang dalawang puwersang ito, lumiliha sila ng isang perpektong bagyo. Ang unang pagtataksil ay nakmumula sa atay. Karamihan sa mga lalaki na mahigit 60 ay uminom gamot, madalas higit sa isa. Gagamot sa blood pressure, gamot sa cholesterol, gamot sa diabetes, ang may ito ay karaniwan, alos universal. Ang atay ay may espesyal na sistema ng nga enzyme na natatanggal ng nga gamot na iyon sa tamang bilis. Tinitiyak na nakukuha ng inyong katawan ang benepisyo ng walang labis. Binablo ng grapefruit ang sistemang iyon, iniipit nito ang mga enzyme na iyon kaya ang magamot ay nananatili sa inyong katawan ng mas matagal at naipon sa mas mataas na konsentrasyon. Sa simula, maaring hindi ninyo mapansin ang anuman na hindi pangkaraniwan, ngunit unti-anting ang mas mataas na antas na iyon ay nasisimulang magdulot ng pamamaga, fluid retention at stress sa buong katawan. At ang prostate na sensitibo na at madaling lumaki sa pagtanda ay tumutugon sa pamamagitan ng lalong paglaki. Ang malalaki na nag-isip na maingat silang nakmamaneo na kanilang kalusugan sa pamamagitan ng gamot ay maring nadurusa dahil ang grapefruit ay napapalaki na maepekto sa mapanganib na paraan. Ang ikalawang pagtataksil ay hormonal. Ang prostate ay lubos na naimpluwensyahan ng mga hormone, particular na ang testosterone at estrogen. Habang tumatanda ang lalaki, natural na bumababa ang antas ng testosterone, habang ang estrogen ay unti-unting tumataas. Ang grapefruit ay naglalaman ng manatatanging compound na maaring makialam sa kung paano metabolize ang testosterone. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting hormone na kailangan ng inyong katawan upang balansehin ang prostate at mas maraming estrogen na lumiliha ng mga kondisyon na natutula sa glandula na lumaki ng lumaki. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na parang itinambak ninyo ang pabo sa inyong sarili. Sa bawat hiwa ng grapefruit, ang balansa ay lumalayo sa kung saan ito dapat. At hindi lang ito tungkol sa pag-ihi. Nakakaapekto rin ang hormonal shift sa enerhiya, lakas ng kalamnan, mood, maging sa siglang sexual. Naalala ko ang isang pasyente na nangangalang Harold, 68 taong gulang, na ipinakmamalaki ang kanyang malinis na pamumuhay. Hindi siya umiinom ng alak. Nag-ehersisyo siya araw-araw at tuwing umaga ay kumakain siyang grapefruit. Gayon pa man, dumating siya sa akin na nagrereklamo ng patuloy na pagkapagod, pagkawala ng libido at magabing pagpunta sa banyo na nagpapagot sa kanya. Nang ipinaliwanag ko sa kanya ang agam ng grapefruit, nagulat siya. Inayos namin ang kanyang pagkain, tinanggal ang grapefruit at sa loob ng ilang buwan, kumanda ang kanyang pagtulog, bumalik ang kanyang enerhiya at kumalma ang kanyang masintomas sa prostat. Tiningnan niya ako at sinabi, "Doktor, wala akong ideya na ang isang piraso ng prutas ay maaring magdulot ng ganoong problema." Ang kanyang kwento ay hindi karaniwan. Iyan ang dahilan kung bakit tinatawa ko itong double betrayal. Ang grapefruit ay sumisira sa inyo mula sa dalawang direksyon ng sabay-sabay. Pinapalaki nito ang inyong magamot habang ninanakaw ang inyong hormonal balance na iniiwan ang inyong prostate na nahuli sa gitna ng labanan. Ang malalaki na inakala nilang kumakain sila nga maluso ay nakbabayad ng presyo sa magabing walang tulo. Patuloy na paapaw nga ihi at unti-unting pababang ang kanilang sigla. At narito ang pinakamahirap na bahagi. Nangyayari ito ng tahimik. Walang label sa prutas na nakbababala sa inyo tungkol sa mga interaksyon ng gamot. Walang karatula sa grocery store na nagsasabi sa mga matatandang lalaki na iwasan ito. Inaakala ninyong ligtas ito hanggang sa isang araw ay mapagtanto ninyo na ang inyong buhay ay tahimik na binago ng isang piraso ng prutas na inakala ninyong tumutulong sa inyo. At ngayon na naunawaan ninyo ang pagtataksil na ito, maari ninyong tanungin, ano ba talaga ang halaga ng pagwawalang bahala sa mga babalang ito? Higit pa sa agam,
Ano ang pakiramdam ng mamuhay na may prostate na hindi kayo pinapatulog, na kumokontrol sa inyong mga araw at ninanakaw ang inyong mga gabi? Upang sagutin iyon, kailangan nating pag-usapan ang emosyonal na epekto. Ang paraan kung paano ang maliit na glandula na ito ay maaring mapabali sa matata na kalalakihan na maging mabilanggo ng kanilang sariling marutin sa banyo. Iyan ang realidad na nais kong ipakita sa inyo sa susunod. 4. Ang emosyonal na halaga. Mga bilanggo ng banyo. Kapaunang dumating ang mga lalaki sa aking opisina, kadalasan gusto nilang pausapan ang mga sintomas. Inilalarawan nila ang mahinang daloy ng ihi, pag-alinlangan, pag-apaw ng ihi, at ang pagkadismayang paulit-ulit na pagising sa gabi. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, kapa talagang nakikini ako, napatanto ko na hindi lang sila nagsasalita tungkol sa daloy ng ihi. Nagsasalita sila tungkol sa pakiramdam ng mamuhay sa awang ng kanilang prostate. At ang pakiramdam na iyon ay isang bagay na walang resulta na pagsusuri ang makakapagtala. Ito ang tahimik na kahihiyan ng pagiging isang bilanggo sa sariling katawan. Minsan nakipausap ako sa isang lalaki na nangangalang George, 73 taong gulang, na nagsabi sa akin na kinatatakutan niya ang gabi. Habang nagpapahinga ang kanyang asawa sa sopa na nanonood ng pelikula, umupo siya ron na tensyonado. Nagpaplano na kung ilang beses siya kailangang lumabas upang pumunta sa banyo. Sinabi niya, pakiramdam ko ay hindi na ako makakasama sa kanya. Laging nasa panto ko ang isip ko. Ang isa pang lalaki, si Michael, ay ibinahagi na bago macro trip, inilalatak niya ang bawat gas station sa ruta dahil alam niyang hindi siya makatagal ng higit sa 1 oras nang hindi humihinto. Ang makuwentong ito ay masakit, ngunit hindi ito bihira. Ito ang realidad para sa milyon-milyong lalaki na nabubuhay na nakakadena sa kanilang prostate. Mas mabigat ang emosyonal na epekto kaysa sa inaamin ng karamihan sa malalaki. Hindi lang ito tungkol sa abala, ito ay tungkol sa dignidad. Isipin ang pagiging nasa hapunan kasama ang makaibigan at kailangan mong bumangon ng 3 beses bago ihain ang dessert. Isipin ang pagiging nasa eroplano, patuloy na nakikiusyoso sa mga pasahero upang makarating sa banyo. Maraming lalaki ang nagsisimulang umatras, tumatanggi sa mga imbitasyon sa lipunan, sa paglalakbay, sa mga aktibidad na dati nilang ikinagagalak. Pinapaliit nila ang kanilang mundo. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil hindi sila binibigyan ng pagpipilian ng kanilang prostate. Ang pahliin ng buhay na iyon ay maaring humantong sa kalungkutan, pagkadismaya, maging depresyon, at pagkatapos ay mayroong pilay sa intimasya. Naalala ko ang isang pasyente, isang retiradong inhenyero, na nagsabi sa akin ng pinakamapangwasa na bagay. Doktor, pakiramdam ko ay hindi ako ganap na lalaki. Ang kanyang gabi ay hindi lang nasira ng madalas na paghihi, kundi pati na rin ng pagkapagod at ang pagkabalisa na kasama nito. Hindi siya makasama ng lubusan sa kanyang asawa at lumaki ang agwat sa pagitan nila. Kapa ang isang glandula na kasing laking walnut ay maaring maglagay ng pada sa pagitan ng 2 tao na nakmamahalan, alam ninyo, ang halaga ay mas malalim kaysa sa materminong medical tulad ng BPH. Ang mga emosyonal na sugat na ito ay hindi lumalabas sa maula sa lab. Ngunit tunay din ang nga ito tulad na anumang resulta ng pagsusuri at madalas mas mabigat na dalhin kaysa sa pisikal na masintomas mismo. Ipinamamalaki nga lalaki ang kontrol, lakas, at kalayaan. Ang pagkawalan ng maito sa isang lumalaking prostate ay parang pagkawalan ng bahagi ng kanilang pagkatao. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa aking mga pasyente, ang inyong pagdurusa ay hindi walang kabuluhan at hindi ito isang bagay na kailangan lang ninyong ipamuhay. May mga sanhi tayong maring tugunan, mga hakbang na maring gawin, at paasa na maring ibalik. Ngunit una, kailangan nating makilala ng malinaw ang kaawe. Dahil kung hindi natin makikita kung ano ang napapalala ng pagkawala ng kalayaan na ito, mananatili tayong nakakulong sa parehong siklo gabi-gabi. At narito kung saan ang kwento ay nagiging mula sa emosyonal na sakit pabalik sa praktikal na aksyon. Dahil kapaalam ninyo kung ano ang aalisin. Ang susunod na tanong ay, ano ang maaari ninyong gawin sa halip? Ano nga pagkain? Ano nga pagpipilian?
Ano nga pang araw-araw na pababago ang makakapapagaan ng pasanin at makakapabalik sa inyo nga gabing matagal na ninyong hinahangad? Iyan mismo ang ating alamin sa susunod. 5. Ano ang gagawin sa halip? Ang simpleng pagpapalit na nagliligtas sa prostate. Kapag naunawaan ng ngalaki na ang grapefruit ay nagtatrabaho laban sa kanila, ang susunod na tanong ay laging mabilis na dumarating. Doktor, kung titigil ako sa pagkain nito, ano ang dapat kong kainin sa halip? At iyan ang bahagi na gustong-gusto kong ibahagi dahil hindi ito tungkol sa pagkuha ng kagalakan mula sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagawang isang simpleng pagpapalit na nakdadala ng kaginhawaan, kalusugan at kumpiyansa pabalik sa inyong buhay. Napakaraming kalalakihan na mahigit 60 ang naisip na kailangan nila ng komplikadong regimen, mamahaling suplemento o matinding pagbabago. Ang toto ay mas simple sa tamang mga prutas, gulay at isang pang-araw-araw na gawi. Maaari ninyong pakalmahin ang inyong prostate, ibali ang inyong enerhiya, at medjing ibali ang ngagabing mapayapang pagtulot na nawawala sa inyo. Madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na isipin ito bilang 3 fruits, 3 veggies, 1 habit plan. Madaling tandaan, madaling sundin, at makapangyarihan sa mga resulta. Ang mga prutas ay blueberries, mansanas at granada. Ang blueberries ay mayaman sa antioxidants na nagpapaginhawa ng pamamaga at nagpoprotekta sa mga delikadong tissue, kabilang ang prostate. Ang mansanas ay nagbibigay ng fiber at mga compound na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar at digestion na parehong sumusuporta sa balanse ng hormona. At ang granada ay pinaaralan para sa kapansin-pansin nitong kakayahang mapabuti ang daloy ng dugo at mabawasan ang oxidative stress na parehong critical para sa prostate at sexual na kalusugan. Kapag ipinapali ng malalaki ang grapefruit sa mga prutas na ito, madalas nilang sinasabi sa akin na mas magaan ang kanilang pakiramdam, mas kalmado at mas kontrolado ang kanilang katawan. Pagkatapos ay titingnan natin ang nagulay, broccoli, cauliflower at Brussels sprouts. Ang mga cruciferous na gulay na ito ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na indoles at sulforaphane na natural na nagde-detoxify sa katawan at sumusuporta sa balanse ng hormone. Higit sa lahat, ipinapakita ng pananaliksik na maari nilang protektahan ang prostate mula sa abnormal na paglaki. Nakita ko na ang malalaki na nakdada lamang ng isang serving ng broccoli o Brussels sprouts sa kanilang hapunan ng ilang beses sa isang linggo ay napansin ang tunay na pagpapabuti sa kanilang daloy ng ihi. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa matatag, pare-parehong mapapipilian na gumagana sa inyong katawan sa halip na laban dito. At sa wakas, ang pang-araw-araw na gawi, paggalaw, hindi ito kailangan na mapatakbo ng maraton o makbuhat ng mabibigat na timbang. Para sa karamihan ng mga lalaki na mahigit 60, ang pinakasimple at pinakamabisang gawi ay isang mabilis na 30 minutong paglalakad araw-araw. Ang paggalaw ay nagbabawas ng pamamaga, nagpapabuti ng sirkulasyon, at tumutulong sa pagregulat ng mahormon. Napapataas din ito ng mood at napapagaan ang pagkabalisa na madalas na napapansin, ngunit malalim na konektado sa mga sintomas ng prostate. Mayroon akong mga pasyente na nasabi sa akin na ang kanilang pang-araw-araw na paglalakad ay naging higit pa sa ehersisyo. Ito ay naging therapy, isang paraan upang makonyay muli sa kanilang sarili at sa kanilang maasawa, isang paraan upang muling makaramdam ng buhay. Isa sa aking pasyente, si Robert, 66 taong gulang, ay nagsabi sa akin na nadududa siya sa simula. Naisip niya, paano makakagawa ngang pagbabago ang pagpapalit ng prutas at paglalakad araw-araw? Ngunit pagkatapos ng 2 buwan ng paiwan sa grapefruit, pagkain ng blueberries at mansanas, pagdarada ng broccoli sa hapunan, at paglalakad kasama ang kanyang asawa tuwing gabi, bumalik siya sa aking opisina na nakanggiti. Sinabi niya, Doktor, isang beses lang ako bumangon kagabi. Pakiramdam ko ay isang bagong tao ako. Ang kanyang kwento ay hindi bihira. Nakikita ko ang mapagpabago na tulad nito ng paulit-ulit. Iyan ang dahilan kung bakit binibiyang diin ko na hindi kayo walang kapangyarihan. Hindi kayo kinokontrol ng inyong prostate. Mayroon kayong mga pagpipilian at mahalaga ang mga pagpipilian na iyon.
Kahit ang malili na pagbabago sa inyong pagkain at pang-araw-araw na gawain ay maaring humantong sa malalaking papapabuti sa inyong kaginhawaan, inyong patulo at inyong kumpiyansa. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamot o komplikadong pagkain. Nangangailangan ito ng kamalayan, pagkakapare-pareho, at ang pakpaya na palitan ang nakakasama sa inyo ng nakapagpapagaling sa inyo. At ngayon na nakikita ninyo kung paano ang mas simpleng pagbabago ay maring mapabali sa takbo, maaari ninyong tanungin, posible ba talagang makahanap ng pangmatagalang lunas at panibagong sigla kahit na pagkatapos ng 10, kahit na nahirapan kayo sa loob ng maraming taon? Ang sagot ay o. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi pa huli ang lahat upang maibalik ang inyong kalusugan at inyong pagkalalaki. 6. Paasa para sa malalaki na mahigit ng 10, hindi pa huli ang lahat. Isa sa pinakamahirap na bagay na nakikita ko sa aking praktika ay ang tingin sa mata ng isang lalaki kapag naniniwala siya na ang kanyang pinakamagandang taon ay nasa likod na niya. Nakaupo siya sa harap ko, pagod sa hindi mabilang na gabing walang tulo at ubos sa mga taon ng patakbo pabalik-balik sa banyo. At sinabi niya, Doktor, sa tingin ko ito na talaga ang kalagayan ngayon. Ang tahimik na pagsuko na iyon, ang paniniwalang walang mababago, ay nakakasira sa aking puso dahil alam kong hindi ito totoo. Mahigit 3 dekade na akong natatrabaho sa malalaki na tulad ninyo. At masisiguro ko sa inyo nang may lubos na katiyakan. Hindi pa huli ang lahat upang may bali ang